Narito kami at naghahatid ng balita mula sa Campus News. Kamakailan lang ay nagkaroon ng intramural sa Santa Isabel Montessori noong ika-1 ng Marso na may temang One Team, One Dream, One Legacy. Alamin natin at tunghayan kung ano ang kanilang natutunan. Narito si Ayana upang magpahayag ng balita. Magandang umaga, James. Ngayon, narito ako sa Santa Isabel Montessori School upang magtanong kung ano ang naganap sa kanila noong Intramural 2024. Narito ang ilan sa mga estudyante na nakuha ko ng informasyon. Base po sa aking karanasan ay sobrang saya at napakalaking opportunity nito sa akin dahil nagkaroon ng iba't ibang sports activity at ako ay nasali sa doubles ng badminton at nagtala ng ika-3 parangal na labis kong ikinatuwa. Base sa ilang pa estudyante ay nagkaroon din ng palaro ng e-games at tag of war na dahilan upang makita ang tema na One Team, One Dream, and One Legacy. Andito ang ilan sa mga estudyante na sumali. Dahil sa e-games ay nagkaroon pa ako ng mga kaibigan dahil rin dito ay nalaman ko kung ano ang teamwork. Ito ay ang pagtulungan at pag-intindi sa isa't isa. Dahil sa aming pagtulungan, nagtanghal kami ng ika-3 parangal sa e-games at ika-2 parangal naman para sa tag-of-war. Maraming estudyante ay alam sa natuwa sa kaganapan na iyon. At sinasabi rin nila na ito ang pinakamagandang intramural dahil pinaghandaan ito ng mabuti, mapa-estudyante man o guro. As of now, may mga estudyante na naghahanda para sa Cotidian o JP. Nagaganap din sa ika-8 ng Abril. Kita sa mga mata ng grade 9 at grade 10 kung gaano sila kagalak sa kaganapang iyon. Na talaga naman nagkaroon ng magandang aral para sa mga estudyante. Angela, ano ang balita mo? Ito na nga ang aking balita, James, na magagaling muli sa Santa Isabel. Paano naman itutungo sa mga problema sa paaralan ng mga Isabelians? Narito si Harley upang magbalita. Harley, ano lagay ng mga bata dyan? Maraming mga estudyante ang nagrereklamo na lubos sa pagkakaroon ng sabay-sabay na gawain na dumadadag paminsan sa mga family problems. Madami rin mga estudyante ang sinasabi na marami sa kanilang mga kaklase ang masyadong stress at napipressure sa pag-aaral. Narito ang isa sa bata na nagtanungan ko. Bilang grade 8 student, nasanay kami noong grade 7 na madadali pa at wala pang masyadong ginagawa. Pero ngayong grade 8 na pagdating pa lang na unang mga alalin, sobrang hirap na agad para sa amin. Halos wala na kaming pahinga. At ngayong third quarter, sabay-sabay lahat ng gawain, mga performances, project, at mga kaganapan na pinaghahandaan. Ngayon, nakikita ko kung gaano ka-stress ang aking mga kagrupo at kung paano sila mamroblema kapag hindi nila alam ang kanilang gagawin na parang nagdadala sa kanila ng depression at pagkawala din ng kanilang confidence. Marami na rin ako naririnig ng mga daing sa aking mga kaklase na puro sabay-sabay na nga lang raw at wala nang pahinga. Tapos, yung ibang mga miyembro ay nagpapabigat lang, pero sa totoo lang, gusto nilang tumulong. Pero maaaring nagpapabigat lang sila dahil sa iba't ibang mga dahilan. Baka sila ay may personal na pinagdadaanan na nagdudulot ng negatibong pag-uugali. Hindi talaga natin alam ang buong kwento ng bawat tao, kaya mahalaga na maging maunawain at magpakumbaba sa pagharap sa kanila. Isa rin sa problema ngayon ng kababaihan ay ang pagkakaroon ng judgmental society na nagdudulot ng malaking pinsala sa mga kababaihan gaya ng lalong pagkawala ng confidence at nagdudulot rin ng pagbagsak ng mga estudyante sa pag-aaral. Bilang isang mamamayan, dapat natin silang suportahan at hindi i-judge sa mga maling nagawa. Dapat na natin silang tulungan at itama ang mga bagay na hindi nilang kayang gawin. Bilang isang kabataan o kababaihan, kailangan natin itama ang mga sarili natin bago itama ang iba. Malaki rin ang problema ng mga estudyante na binubuli dahil dito sa kanila ding pagbubuli ay lalo na natagdagan ng pressure sa mga bata. Magulang, paalala, laging pagsabihan ng iyong mga anak na tumigil sa mga masasamang gawain sa paaralan dahil nakakadulot ito ng kapahamakan at malaking perwisyo sa bawat tao. Tama ka dyan. Tandaan ninyo na walang perpektong tao. Lahat tayo ay may pagkakamali at pagkukulang.
Harley, ano ang masasabi ng guro ukol sa pambubuli at mga problema ng mga estudyante? At ngayon ay nandito ako sa labas ng guidance office at makakasama natin si Sir Delos upang masagot ang mga katanungan na yan, Angela. Ang una kong masasabi tungkol sa pambubuli ng mga estudyante sa kapwa-estudyante ay ito. Ang pambubuli ay nanggagaling sa kanilang nararamdaman. Ang isang bully, unang-una ay hindi masaya sa sarili niya. At kadalasan kung bakit hindi siya masaya, dahil sa hindi siya masaya sa bahay nila. Maaaring ang pagtrato sa kanya ng magulang o matatanda sa bahay ay hindi tama. No? Kaya nakakaramdam siya ng galit, nakakaramdam siya ng lungkot o awa sa sarili. Pagpunta sa school, yung lungkot at awa o galit na yun, dala-dala niya rito. At syempre, kung ang bata hindi tatagal na nalulungkot o nagagalit, papalitan niya yan ng pampasaya. At isang paraan ng pampasaya sa sarili niya. Mamumuwisit siya ng kapwa niya. Ayun. Ngayon, mayroong mga bata na nararanasan din na hindi maging masaya sa pamilya. Pero hindi sila nang bubuli. Bakit? Kasi natututo sila ng self-control. No? Natututo sila na pumigil sa impulse ng kanilang emotion. At yun namang ibang mga bata, kahit na nalulungkot sila o hindi masaya, may nararamdaman silang awa o pagmamalasakit sa mga kapwa kamag-aral. Kaya hindi sila nang bubuli. Kaya sa tingin ko, ang isang solusyon sa bullying sa school, dapat manggaling yan sa pamilya. Maging masaya sila sa bahay, ginagalang sila ng magulang, kontento sila kahit saan sila pumunta. Pangalawa, matuto silang magmalasakit sa kanilang kapwa. Yung bang nararamdaman nila, yung nararamdaman ng kanilang kamag-aral o kahit sinong kapwa-tao. Kasi kapag isang bata, nararamdaman mo, mararamdaman ng kapwa mo, hindi ka magsasalita o gagawa, makakasakit sa kapwa mo. Yun lang. Ano po masasabi ninyo batay sa mga problema ng mga estudyante na malapit po sa inyo? At ano naman po ang masasabi niyong advice para po sa kanila? Sari-sari ang mga problema ng mga batang dinadala rito. Pero kadalasan, ang mga problema ang naririnig ko tungkol sa relationship. Isang example na dyan dating magkakaibigan na nagkakahiwa-hiwalay na dahil may iba ng mga sinasamahan. So nakikita ko, dumaraan ang mga estudyante sa stage ng pagiging attached sa kanilang mga kaibigan. Kaya pinapaliwanag ko na ang bawat bata kakaiba, no? Darating ang panahon na hahanap ka ng kauri mo. Kaya kumbaga sa ibon, sabi ko, kung natuklasan mo ikaw bibe, huwag mong pilitin sumama sa manok. Hayaan mo magsama-sama yung manok. O kung ikaw naman itik, huwag ka sasama sa gansa. Ibig sabihin, pag nagkakasama kayo, irespeto nyo ang inyong kaibahan sa isa't isa. Huwag na huwag nyong papakiramdaman na pag-aari nyo ang bawat tao. Hayaan nyo silang maghanap ng kanilang kauri kung saan sila masaya. Yun ang pinapayo ko. Yung iba naman, ang mga problema naman mga love life. Sinasabi ko, yan nililipas din. Huwag niyong ituring na totoo yan. Ang importante, kayo magkakaibigan lamang at huwag kayong makukumit na masyado sa isa't isa. Marami pang ibang problema tulad ng mga binabangungot, natutulog, iba naman nakakikita ng mga multo, iba naman problema sa bahay. Pero sa lahat ng ito, pinaka-bottom line na pinapayo ko ay lagi kang makinig sa puso mo kahit bata ka, sasabihin naman ng puso mo kung ano yung tama at kung ano yung mali. At saka higit sa lahat, magkaroon ka ng koneksyon
sa Panginoong Diyos, hihingi ka ng tulong na sana liwanagan ka para ituro sa iyo ang tamang landas kahit na ikaw ay bata pa lang. Yun ang usually mga sinasabi ko. Tama nga na ang Santa Isabel ay may magandang pamamalakad, maging sa bahay o paaralan man, kaya maraming nagdanais na lumipat dito. Ito ang balita namin para sa mga problema ng mga estudyante. Narito na ang pangatlo at huling balita para sa araw na ito. Ito ay tungkol sa mga pinagbabawal na gamit at mga gadgets. Sabi ng isang guro ay para ito sa kapakanan ng estudyante. Ito ang kanyang pahayag ukol dito. May kinalaman ito sa hindi paggamit ng cellphone sa loob ng paaralan. Sa iyong tanong, para sa akin ako ay kumapabor bilang guro sapagkat ang cellphone ay kontrapabor sa pag-aaral ng isang mag-aaral. Sapagkat nahahati ang kanyang interes sa panahon siya ay may cellphone, natututok sa cellphone sa oras ng discussion sa pag-aaral. Subalit may sinasabi sila na paano raw kung mayroong emergency at paano makokontak ang kanilang mga parent o guardian sa panahon na ito. Ang bawat paaralan ay mayroong contact number ang parents, kinukuha tuwing pasukan bago magsimula ang pag-aaral at ang mga guro tumatayo ito ng magulang upang siya umalalay doon sa eskwela o mag-aaral na makakaranas ng emergency sa kaniyang sarili. Kung kaya ang hindi paggamit ng cellphone ay nakatutulong sa pagtuklas ng pagtaas ng kalidad ng edukasyon ng isang mag-aaral. At ito rin ay ipinatupad sa kanila dito sa bilang ordinansa o panloob na patakaran ng eskwelahan. Kaya ang Santa Isabel ay hindi pinapayagang gumamit ng cellphone o anumang mga gadgets ang mag-aaral. Ilan sa mga magulang ay pumapayag rin sa mga pinagbabawal na patakaran. Dahil sa lahat ng oras, eto na lang ang kanilang ginagawa. Ayun na ang huling balita para sa araw na ito. Ako si James. At ako si Angela, ang inyong lingkod ngayong araw. Magandang umaga, Isabelians!